Praise the Lord! Samahan niyo po kami magpuri sa umagang ito at wala po tayong ibang pupurihin kundi ang ating Diyos lamang. Siya lamang po ang ating pong itataas. Ibig kong malaman ang iyong layunin sa buhay na hirap ay laging kukunin. Mga pangarap ko na binubuo, katuparan nito ay nasa iyo. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso, salita mong banggit. Ikaw lamang, Jesus, papuri ko natin. Di malilimutan ang mga pangako mo. Sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo ako. Ang sabi mo nga'y iwanan ang iyong kasalanan. At sa araw na ito, sa aking paraiso, kasama mo ako. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso, salita mo banggit. Ikaw lamang, Jesus, papuri ko natin. O pupurihin ka namin sa umagang ito. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso, salita mo banggit. Ikaw lamang, Jesus, papuri ko natin. O pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka namin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka! Purihin ka! Itaas ang pangalan mo. Ikaw lamang, Jesus, ang aming itataas, ang aming pupurihin. Hallelujah! contain the greatness of your name.
mercy unfading, hope never failing. Your love knows no end. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises to sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord, Jesus, God of my days. God of my days, Jesus. Your blood washed out my sins and gave me a life to begin. Suffering all just to cover my fall. Your love is on display. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. Kaya tayong lahat, mapalad tayo. Bakit? Nabilang tayo sa mga taong kinhabagan ng Lord. Kaya ang tawag sa atin ay chosen generation. Is greater than he who is in me, than he who is in the world. Pero pag nawala ang fire ng Holy Ghost, mawawala ang first love mo. Pero ako naniniwala, nasa inyo, nasa atin lahat, ang first love ng ating Lord. Kaya po sana, please, yung mentality natin, pagdating sa ganyan, baguhin natin. In my life, Lord, be glorified today. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Batiin mong katabi mo, sabi mong gusto ko niyan damit mo. Amen. Praise God. Alam po ninyo, isang napakagandang bagay na makita natin ang sarili natin na hanggang ngayon nakakadalo tayo sa gawain ng Diyos. Bakit ko sinabi? It is because na pinili tayo ng Diyos para manatili. Dahil bakit? Meron yan talagang mga isda daw na hinuli ng lambat na isa-isa pang tinatapon muli palabas ng dagat. Pero ikaw tinira ka para kang isang isda na tinira ka ng Lord. Treasure ka ng Lord. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa ating Diyos? Dahil bakit? Kutong lupa lang tayo, sabi nga ni David. Kutong lupa lang ako, ba't mo ako kinatatakutan? Tayo kutong lupa din, period ka lang. Pero nakita ka ng Lord. Sabi, sino ba rito ang akin dapat nakaawaan? Biro mo, naawa sa atin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, salamat naawa sa akin si Lord. Alam ba ninyo, siya ang pumipili.
Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi pinili tayo ng Diyos para iligtas. Oh, bakit ko sinabi, hindi ba si Abraham pinili ng Lord yan eh. Bigla na lang kinausap yan eh. Kaya tayo ganun din. Sino si Abraham? Sino tayo? Pareho lang tao. Pero pinili ka ng Diyos para ano? Para kausapin. Isipin mo yung Biblia, sinasabi sa yung mukhaan sa mukha mo. Hindi ka na pa pupunta pa sa bundok na matataas para kausapin mo si Lord katulad ng ginawa ni Moses. Hindi na. Ngayon, lagi mong nakakausap si Lord. Amen? Kaya basahin natin ang Psalms 26, verses 2, 6 to 8. Examine me, O Lord, and prove me. Try my mind and my heart. I will wash my hands in innocence, so I will go about your altar, O Lord. Verse 7, that I may proclaim with the voice of thanksgiving and tell of your wonderful works. Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwells. Kaya sa kapaligiran natin, glory ng Lord yan eh. Sabi nga, pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, gusto mong pumunta dun sa lugar ng ating Panginoon. Para ano? Para i-proclaim mo ang iyong pasasalamat sa Kanya. Bakit? Kasi hanggang ngayon, buhay ka pa. Kahit may dala-dala kang problema, buhay ka pa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kahit anong problema yan, amen? Iyuko natin ang ating maulo. Let us pray. O dakilang Ama, tunay nga po, Lord, na sino po kami sa harapan mo. Ngunit nakita mo kami. Tuldok lang kami, Lord. Isa lamang kami maliit na kuto, pero nakita mo kami. Nakita mo ang paghihirap namin. Nakita mo ang kaguluhan namin. Nakita mo ang confusion namin. Nakita mo mga mali namin. Pero nakita mo kami. Tinawag mo kami upang iligtas. Nandirito lahat ang mga iniligtas mo, O Diyos, at handang-handang papurihan ka. Ngunit una po sa lahat, kami po'y patawarin mo sa mga nagawa namin pagkakamali, mga pagkukulang, mga kahinaan, o dili kaya ay mga kasalanan. Tulungan mo po kami maging katulad mo, O Diyos, dahil gusto namin na sa kahit na ganitong paraan, kami po ay makapagbalik ng utang na loob sa inyo. Dalangin namin, Lord, na ibuhos mo masaganang pagpapala ng Espiritu Santo sa amin lahat. Ganon din po, O Diyos, mula sa umpisa hanggang sa dulo, kayo pong siya manguna. Higit sa lahat, ang lahat po na magsasalita, ibigay mo ang anointing, lalong higit ang aming beloved Bishop, Panginoon. Lagi mo siyang samahan upang kami po ay kausapin mo sa pamamagitan ng Espiritu mo. At kami po ay nagtitiwala, lalo kaming lalakas sa pakikinig ng iyong banal na salita. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Clap your hands, church! I don't care what they say about me, it's alright. It's alright. I don't care what they think about me, it's alright. They'll get it one day. 'Cause I love you, I'll follow you. You are my life. Yes, Lord! I will read my Bible and pray. I will follow you all day. We love you, Lord! Sing, church! I don't care what it costs anymore, 'cause you gave it all and I'm following you. I don't care what it takes anymore. No matter what happens, I'm going your way. 'Cause I love you, I'll follow you. You are my life.
to say, Your grace covered my way. There is no one like you in everything you do. You're perfect in every way. Words can never contain the greatness of your name. Mercy unfailing, hope never failing. Your love knows no end. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord, Jesus, God of my days. You are the God of our days, Jesus. Your blood washed out my sins and made me alive to begin. Suffering all just to cover my fault. Your love is on display. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. I lift my hands to you, my King.
Okay, buri ng Diyos mga kapatid at sumainyo ang kapayapaan ng ating Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat. At salamat po sa araw na ito sapagat muli tayo nagkasama-sama po. At doon nga pala po sa mga umaten nung last movie, Gihina, salamat po sa inyong pagdalo, salamat sa inyong pakikisa. Tagumpay po tayo. At binigay ng Lord yung ating heart desires, of course, na makapagligtas na maraming tao po. And how I wish na sana ang ating church po ay patuloy na magamit ng Lord para po sa ma-evangelize, maabot natin kung sino maabot natin para madala natin sa paanan ng ating Lord. Okay, sa hindi pagtatagal, in the book of John 3:16, kabisado natin lahat ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Yuko natin ang ulo natin, dakilang Ama, salamat sa iyo Diyos at i-bless mo po ang dalatang binasa namin. Panginoon, at pagpalain mo Diyos at tulutan mo Lord na ito ay ma-expound mo maigi sa amin at malaman namin ibig sabihin ng pagbibigay, gawin po ang pag-ibig sa aming kapwa, Amba. Ikaw na po ang bahala Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may all be seated please. Ang soul winning po ay hindi natin masasabing soul winning hanggat hindi sila umaabot sa discipling. Pag umabot sila sa 1FC, doon natin masasabi na nagso-soul win pa lang po tayo pero hindi pa rin nawi-win unless na manatili yung ating mga dinala po. Yan ang old habit po ng marami mga Kristiyanong medyo tagilid po ang pananampalataya. Kasi honestly speaking, yung ganyang klase ng pananampalataya ay hindi po tatanggapin ng ating Panginoon. Christianity is a commitment. Commitment po ang Christianity. Ang commitment po, pag sinabing commitment, committed po tayo. Ang Sunday mo nakakommit na sa atin, Lord. Kahit anong dumating sa'yo, hindi, sa church ako. Kahit pera nakaumang sa'yo, hindi, sa church ako. And sometimes, kahit may sakit ka, kailangan kaya mo rin lang pumunta ka pa rin sa church. Marami kong pagkakataon na may dinaramdam ako, pero nandito ako sa pulpit sapagkat committed po ako dito sa ating ministry, committed po tayo sa ating Lord. You know, kung ang mga mananampalataya lang siseryosohin ninyo ang salita ng Lord at talagang maniniwala talaga kayo tungkol sa Great Tribulation at naniniwala kayo talaga sa rapture na ayaw nyo maiwanan talaga, hindi tayo magsisimba ng ganyan po. Alas 6 pa lang, nandito na kayo, sigurado yun. Kasi naniniwala ka eh. Pag naniniwala ka, hindi paniniwala po yan sa bunganga. Sa gawa po nakikita ang paniniwala po. Kaya yung mga on and off Christians, please don't get offended. Pati kayo nanonood sa television po. Mas minsan ninanais nyo sa television na lang. Masama, manood tayo sa television po. But aside from that, yung commitment natin dapat nandito po. Kasi ang pagpunta po sa gawain ng Lord is a sacrificial giving po yan. Kasi gigising ka na maaga at ikaw mamamasahe ka, gagastos ka, ay kakain ka pa, talaga may sacrifice po. Because you are committed. Pag committed ka, wala lahat yan mga kapatid. Gagawin mo lahat yan para makarating ka lang doon sa commitment mo. So every Sunday, committed po tayo dapat po sa church. As a matter of fact, pati po bakasyon di dapat ipagpalit ang Sunday service po. Yan ang tatandaan nyo po, pirme. Kasi yan nga magkakaalaman yan pagdating na ng Rapture Day kung tama ang ginawa mo o hindi. Ang church natin hindi nagkulang ng paalala. Ang church natin hindi nagkulang ng warning. Sa church po natin, kung anong pinasasabi ng Lord, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Kung anong pinasasabi ng Lord. As a matter of fact, dalam po ngayong ating pag-aaralan ngayon, marami dito hindi nyo magugustuhan ito. Pero yan ang kailangan gawin po natin. Dahil yan talaga ang Christianity. Now let's talk about giving and receiving gifts on Christmas. Pagbibigay at pagtanggap during Christmas. Now before Christmas, people have one way of thinking. And it's more focused on receiving. Tayo po'y tatanggap, nakapokus yan. Sa 13th-month pay po natin, sa bonus po, sa mga Christmas compensation, sa yearly dividend or share in business, nag-iintay ka at inaasahan mo, tatanggap ka. From your husband, of course, umaasa yung mga asawang babae. At yung ibang asawang babae, umaasa po, ay kung minsan po hanggang pag-asa na lang sila dahil nalilimutan ng lalaki magbigay po.
At yung mga babae din po ay umaasa din yung lalaki, bibigyan sila ng asawa nilang babae po. Pati yung mga anak nila umaasa po at yung mga gulang umaasa rin. Mga kaibigan umaasa, mga kapatiran umaasa sa mga loved ones, sa mga kapatiran na sila'y tatanggap po ng regalo sa atin, Lord. And there's nothing wrong with that. Wala pong masama po doon. However, in the book of Kings 5:26, although ito hindi masyado related sa tatalakayan natin, pero may sinabi si Elisha. Then he said to him, "Did not my heart go with you, Gehazi, when the man turned back from his chariot to meet you?" Ang story nito po, sa summarize po, itong si Elisha po ay ginamit ng Lord, pinagaling si Naaman sa kanyang leprosy. Ngayon nagbibigay na regalo si Naaman kay Elisha, hindi tinanggap ni Elisha. Pero nung makita ni Gehazi yun, yung alalay ni Elisha, sinundan niya, siya humingi ngayon ng regalo. Kinuha niya yung ayaw tanggapin ni Elisha. Ito ngayon ang sabi niya, "Did not my heart go with you when the man turned back from his chariot to meet you? Is it time to receive money? Is it time to receive gift? Is it time to receive anything from your loved ones? Is it time to receive? And to receive clothing, olive groves, and vineyards, and sheep, and oxen, male and female servants? Is it time?" Like Elisha said, is it time to receive? It seems that for Elisha, there is time to receive. May pagkakataon, may oras ng pagtanggap. And Gehazi was wondering because Elisha did a favor to Naaman. And naturally, it was time, para sa kanya, it was time to receive something in return from Naaman. Kung tutusin, totoo na nga naman. Ginawa ng pabor, dapat mayroon siyang bigyan din ng pabor. But not for Elisha. Ang sabi niya, it's time. Is it time for him to receive money? Yung bang oras? Because the gift of God, para sa kanya, it is not time to receive. Hindi oras para tanggapin yan, Gehazi. Because the gift of God is not for sale. Yung binigay na sa gumaling siya, ay hindi for sale yun para babayaran ka. Sa atin po, ganyan din. Ayan po ang pangaral ko sa ating mga pastor, sa mga extension natin. Once na magpe-pray po sa hospital, huwag kayong tatanggap ng offering. Yan po, stand po ng church natin. Pati kayong lahat na nandito po, pagka kayo pinagpe-pray kayo, magbibigay ng offering, huwag po, hindi po tatanggapin po yan. Sa atin kasi po, yung pananalangin sa inyo, yan po yung aming service po ng pastor yan, ng mga workers yan, na binibigay sa mga taong libre po, na hindi na kailangan po ang offering. Hindi dapat ang offering po. It is not time to receive pagkaganyan po. Ganon din po sa mga patay, funeral po, tas magbibigay, wag po, hindi rin po tinatanggap. Sapagkat yan po yung sign ng aming pakikiramay naman doon sa mga namatayan po. Kung tutuusin, dapat kami pa nga magbigay bilang pakikiramay po. At tayo nagbibigay talaga bilang pakikiramay po doon sa namatayan. Kaya hindi po time para tumanggap ng kahit anuman. Pag oras ng pinag-pray o doon sa may sakit o doon sa namatayan, hindi po dapat. But what about Christmas season? Ano naman ito? Is it time for us to receive gifts during Christmas season? Yan ba'y time para tumanggap tayo? The answer is a big yes. Yes. It's time to receive gifts from those who give gifts to us. Kung anong binigay sa'yo, tanggapin mo. Pag binigyan ka, tanggapin mo. Whether in kind or monetary form or money, you have to receive it with joy and thankfulness. Tanggapin natin ang buong kasiyahan na may buong pusong pasasalamat po pag binibigyan po tayo ng Christmas. Naunawaan po natin? Tingnan mo, pumalakpak kayo kasi tatanggap tayo. But as Christians during Christmas season, we must not think about what you're going to receive. Huwag mong isipin yung tatanggapin mo, but instead, what you're going to give to your loved ones. Yun ang dapat isipin mo. Ano ibibigay ko sa ating mahal sa buhay? Hindi yung ano ang tatanggapin ko. Because the real essence of Christmas is giving with love. Binasa natin kanina, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. So, nandun po ang love, nandun ang giving. Pinagsama ng Lord, giving with love po. That's why we may observe before the birth of Christ, bago silang ang Lord,
si Mary po. Mary was the first giver. Wala pa yung gift ng Lord, wala pa si Jesus Christ, nagbigay na si Mary po. She gave her body to be used as an instrument for the birth of Jesus Christ. It was a sacrificial giving po. Without hesitation, despite severe consequences that await her, maaring magkaroon ng kahihiyan kasi dalaga siya, nagbuntis siya. And yet, nagbigay po siya. Siya una nagbigay po during Christmas season po o before Christmas season. And the second giver was Joseph. At first, he refused. Ayaw niya. But when the angel spoke to him about Mary's calling, sinabi sa kanya na tinawag yan para mag-anak kay Jesus Christ, he took the risk of marrying him. Siya po'y nagpakasal and rendered his service to our Lord Jesus Christ. And thirdly, yung mga wise men, they traveled coast to coast ang travel nila. Ang layo ng travel nila. They gave time, they gave effort, they gave strength, money, worship, and everything para lang makarating doon. Nagbigay na naman po sila. Hindi pa nagbigay to mga wise men. And even the fourth givers, yung mga shepherds, nung magpakita ang angels sa kanila, they gave their time, their effort, and left their sheep or livelihood to no one. Iniwan yung kanilang livelihood, kanilang buhayan na wala namang pinag-iwanan. And went where Christ was. Kung nasa ng Lord, napunta sila, and then went away and tell about the good news while rejoicing. Yun po, in other words, wala kayo na po na, yung lahat ng participants po doon sa Christmas ay wala pong tumanggap. Lahat sila ay nagbigay po silang lahat. Naunawaan po natin. In other words, listen carefully. During the first Christmas, the recipient of gifts, ay yung tumanggap ng gift, was the Lord Jesus Christ. And not his loved ones, nor the people around him. Hindi yun ang tumanggap, hindi mga loved ones niya. Siya ang tumanggap ng gift po during Christmas po, si Jesus Christ po. At hindi yung mga taong nasa paligid niya, hindi yung mga mahal niya sa buhay. That's why during Christmas season, don't think about what you're going to receive, but instead think about what you're going to give. Yun ang dapat isipin po natin. You know why? Because God has given the most excellent, the most extraordinary, indescribable, and the greatest gift on earth. Binigay po ng Lord. What kind of gift is this? Now, this is the last offering that happened in the history of mankind for sin. Kasi in the Old Testament po, inaalay po yung mga hayop para sa kasalanan. Ito po ang greatest offering, si Jesus Christ po. Now, that's why in Hebrews 7:27 says, that He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily. First for His own sin, and then for those of the people. Since He did this once for all when He offered up Himself. So isang beses lang niya ginawa po ito. Isang offering lang ito. Isang regalo lang ito na ginawa ng ating Lord. But the question is, what kind of offering or what kind of gift is the Lord Jesus Christ? Anong klaseng gift ito? Now, this is not a gift that will please your human desire. Hindi po. This is not a gift that will make your flesh happy. Hindi matutuwa ang flesh mo sa gift na ito. This is not a gift that will satisfy your worldly aspiration. Yung mga gusto mo sa world natin, katulad ng tinatanggap natin during Christmas, no, it's not about that. Hindi tungkol doon sa tinatanggap mo mga relos, tinatanggap mo damit, tinatanggap mo sapatos, o alahas pagka Christmas, hindi po doon. But it's a kind of gift that will melt your heart. Yung regalo na malulusaw ang puso mo for this gift that can accomplish the most impossible thing to a human life po. Yung gift na ito, pinaka-imposibleng gawin at mangyari sa tao po. There are many impossible things that people could not do before. Noon dati, imposible. At tulad na marating ang buwan, imposible, pero narating na po. Yung mga planet po on Mars, ayan, in-explore nila, narating na rin po. At saka yung mga human robots po, yan po human robots. Ingat po tayo. Time will come, magugulat kayo. Mga sundalo, puro robot na. Ang magse-serve po sa restaurant, sa lahat, puro robot na po. Ang mga kasambahay po, puro robot na po ang gagamitin po. Darating po yan time na yan.
And time will come, pati preacher, robot na rin po ang preacher. Meron na po sa AI, meron po, robot na nagsasalita. Yung iba gustong-gusto yon. Kasi yun yung sinasabi ni Paul sa 2 Timothy 3 or 4, 1 to 3, if I'm not mistaken, that time will come, hindi nila pakikinggan ang truth. Kukuha sila ng tagapagturong gusto nila ituturo. Yan po yan, AI po yan. Yan po magtuturo na maganda sa tenga, pero wala pong dating yan. Dahil walang emotion yan, wala pong heart yan. Yan po sa technology lang po yan. Parang ngayon, dahil sa natutuwa ka, ituturing mo sa Diyos yan, pero hindi po sa Lord yan. Malapit na po yan at nakikita na natin po. At marami mawawala ng trabaho po pag lumitaw na ang robot po. Pati sa gasolinahan, robot na nando doon. Sa mga restaurants, iba sa Amerika, meron na po, robot na nagsaserve. Sa Japan, meron po, ang kanilang pinaka-servant, mga robot na po ang nagsaserve sa kanila po. Kaya dyan yung makikita, pabawas na pabawas yung gagawin ng tao po hanggang sa mahirapan ang mga tao po. Doon po patungo yan Doon po patungo yan. Yung mga nuclear weapons, nandyan na-discover na rin po. Discovering treatments for incurable diseases. Yung iba po, ano na rin po, na invento na rin. Use of modern technology of which were once impossible to acquire. Ngayon po, posible na rin. But they have become possible sa ngayon. Lahat naging posible na po. But there's one thing which is impossible for men to do from Old Testament to New Testament. And that is the salvation of your soul. Imposible po sa tao yan. You cannot save your own soul. Kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng mailigtas ang sarili mo. As a matter of fact, the Lord Jesus Christ Himself said in Mark 10:25, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." It is very possible for a rich man to enter the kingdom of God, but it is not easy. It is very hard for a rich man na pumasok sa kingdom of God. Ngayon, kung yung kingdom of God, katulad ng ibang Diyos na malalawak ang pintuan, malawak ang landas, nakakapasok sila. Pero pag makipot na landas, narrow gate, at yung landas po ay talagang rough road ang dadaanan, hindi papasok dyan ang mga mayayaman po. Sigurado po yon. Papasok sila doon sa mga church na malawak ang gate. Parang sa ganon, very easy ang pagiging Kristiyano, very easy ang pagiging isang Christian. Yun ang papasok. Pero sa tunay na Christianity, ang sabi ng Lord, mahirap sa isang mayaman. Mahirap po talaga sa isang mayaman at napakahirap. And then, they were greatly astonished, saying among themselves, "Who then can be saved?" Sino ngayon ang maliligtas? Ibig sabihin niya, paano ngayon tayo maliligtas? Ano sabi ng Lord? Sumagot siya. And Jesus looked at them and said, "With men, it is impossible." Imposibleng maligtas po tayo. Kaya tayo naligtas hindi dahil sa atin. Naligtas tayo dahil din sa Diyos. Kanya tayo naligtas po. Dahil imposible raw maligtas tayo. At talagang imposibleng magustuhan ng flesh natin ang spiritual things. Hindi magugustuhan po. Kaya imposible. But then, for men, it is impossible. But, not with God. For with God, all things are possible. So meaning, this is the most impossible thing for men to do. To save his or her own soul. Napaka-imposible po. No matter what you do, you say, or you give, ano man ang gawin mo, ano man ang sabihin mo, it is impossible for you to be saved by your own effort. Imposible po. Hindi po obra. But God made it possible through the Lord Jesus Christ. That means our salvation is just a miracle. Milagro lang po. If the Lord Jesus Christ was a miracle baby, all Christians are miracle babies as well when we were born again in this world. Tayo po lahat, milagro lang tayong lahat. Kaya kung tignan mo sa sarili mo, makikita mo ang matinding miracle ng Diyos sa buhay mo as Christian dahil naligtas ka. Dahil sa imposible kang maligtas pero naligtas ka. Kanya nakita mo, sometimes, wala naman ako miracle. Anong wala? Nung maligtas ka, miracle na yan. Kaya every time ikaw magsasalamin,
napakapalad mo. Milagro ka lang kanya kanaligtas. Milagro ka lang kanya kanaligtas. Miracle lang kanya kanaligtas. You know what? Kung yung pirmi nakatanim lang sa isipan po nating lahat, ako na nagsasabi sa inyo, walang mabigat para sa inyo. Gagaan ang pakiramdam mo. Dahil alam mo, sa iyo pa lang may miracle na Lord. What more sa inihingi mo sa Kanya? What more sa kagalingan mo? What more sa mga miracles tungkol sa finances? Kayang gawin ng Lord. Yung magligtas nga, na tayo maligtas, imposible, nagawa ng Diyos sa atin yung imposible. What more yung hinihingi mo ngayon sa atin, Lord? Kanya pagtingin mo sa lamin, wala talaga imposible sa Lord. Imagine, ikaw naligtas ka, hindi ka naman dapat ligtas, naligtas ka. Wala talagang imposible sa Lord. Ganon dapat ang mentality natin. Ganon dapat ang feeling natin. Pag tayo maharap sa salamin na tayo, living miracles po tayong lahat sa harapan ng ating Diyos na buhay. But though this gift is not attractive, Jesus Christ is not attractive. Kung titignan natin, from His birth, sa manger lang siya, isinilang po. His lifetime, He was a son of a carpenter. Kaya wala ka makakita maganda sa Kanya until His death, which was brutally and without dignity na pinako siya sa cross of Calvary. In fact, kung Isaiah 53, dinescribe ni Isaiah kung ano itsura niya. Sino naniniwala sa aming narinig at kanino pahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat natin pagmasdan. Walang kagandahan. Walang kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. Wala daw. Next. Siya'y hinamak, itinakwil ng mga tao, taong nagdurusa, sanay sa kalungkutan. Sanay sa kalungkutan. Ano si Jesus Christ? Sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak, hindi natin siya pinahalagahan. So in other words, ito yung gift sa tao na marami po ang nagre-reject. Ayaw po ng gift na ito kasi hindi magandang tignan. Andon ang suffering. Lalo na nasa cross of Calvary siya, hindi magandang tignan. Hindi magandang tignan yung labas, pero yung sa loob po niya, yung message sa loob ng puso ng ating Lord, ang pinakamagandang gift na binigay niya sa tao na pwedeng tanggapin, whether you're rich or poor, na pwede mong tanggapin po. Yun po yung gift na yon. Why? Yung pong imposibleng maligtas ka, naging posible po. At alam ito ni Mary, alam ito ni Joseph, alam ito ng mga shepherd, at lalo na ng mga wise men. Alam po nila na kaya hindi tinitignan ng mga wise men nung sila inando doon yung baby na manger, okay, tinignan nila pero hindi sila nakapokus doon, kundi nakapokus sila na yung mga tao'y imposibleng maligtas ay maligtas na sa pamamagitan ng batang ito. Kaya binigay yung greatest gift po sa tao. Binigay po sa tao. And it is called a vicarious gift or vicarious gift. Pag sinabing vicarious, alam ko ang pinaka-root word nito is vicar. Pag sinabing vicar, substitute po ito, kapalit po. Vicarious in the sense na yung gift na yun ang substitute para sa atin po. Pumalit. Imbis na tayo, siya na ang ipapalit at siya na ang pumalit. Siya na ang pinahirapan. Siya na ang pinatay. Yun po yung gift na yun. In other words, ito yung pambayad ng ransom na dinidemand ng ating mga kasalanan po. In 1 Timothy 2, 5-6 said, for there is one God. There is one God. One mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. Kaya isa sa pinaka-essence ng Christmas ay binigay ng Diyos ang pinaka-importanting regalo sa ating buhay, si Jesus Christ po. Bilang ransom o kapalit para maging posible ang kaligtasan nating lahat po at ng mga tao sa world. And that is the real essence of Christmas gift po, yung vicarious gift o vicarious gift. Na ibig sabihin ay substitute, ikaw ang papalit. From St. Paul, all the apostles and the early church given a vicarious gift. Binigay po nila. Because they risked their lives. Yung buhay nila, binigay nila. Their livelihood. The loss of dignity. They were tortured
and put to death. Halos lahat po silang pinatay. And gave a vicarious gift by substituting their own lives. Pinalit nila yung buhay nila and refusing to be spared. Ayaw nila ba spared from death for the sake of the gospel. Alang-alang sa gospel, yung sarili nilang binigay nila. Pinalit nila yung sarili nila. Why? Yan ang tanong. Wala na si Jesus Christ noon. Wala si Jesus Christ. Wala nang tao yung pagkatao niya. Wala na umakyat na ang Lord. Sila ngayon ang pumalit as Jesus Christ. Na sinare nila yung gospel ngayon. Sila naging substitute ngayon ng Lord na sinare ang gospel para makarating po sa atin ang gospel of salvation. At yun ang dahilan. Kung hindi naging vicarious o vicarious ang bigay po ng mga taong yan, hindi makakarating sa atin ang gospel ng ating Lord. And that is the kind of giving for Christmas. The vicarious giving po. Yung pagbibigay, which means you're willing to sacrifice for the benefit of others. Mainly for the salvation of other people. Handa kang pumalit, pumwesto. Imbis na siya, ako na lang. Yun ang ibig sabihin nun. Example si St. Paul. In Acts 20, St. Paul gave a vicarious gift to the church in Ephesus. By serving him with humility, serving them with humility, with many tears and trials, and even willing to give his life, or he even gave his life for the sake of the gospel, to serve as a substitute of Christ for them. Ibig sabihin, nung pumalit siya, parang siya na ang Kristo na siyang naghahayag na sa kanila, nagsakripisyo siya para maligtas lang yung mga tao po. In Romans sa Tagalog po, ano sabi gano'n? Sapagkat mamagalingin ko, gugustuhin ko, nanaisin ko pang ako ang sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Ganun siya katindi. Yun po yung vicarious giving. Pinapalit mo yung sarili mo. Imbis na siya, huwag ikaw. Ako na may hirapan, huwag lang ikaw. Everybody shout, praise the Lord. Now, application. Pag-a-apply po natin, Matthew 17:17, sinabi ng Lord. Then Jesus answered and said, "O faithless and perverse generation, how long? Hanggang kailan shall I be with you? How long shall I bear with you? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Bring him here to me." Ang Lord mismo, nagtiis siya bilang tao. At yan yung pinakamabigat na vicarious gift na hinahanap ng Lord sa atin. For your information, in 1 Peter 4:16 says, "Yet if anyone suffers," take note, the word suffers. Alam niyo yung suffering dito, hindi lamang po mag-suffer ng trials. Hindi lang mag-suffer ng mga pinoproblema natin sa araw-araw, hindi lang po yun. As a Christian, let him not be ashamed. Huwag ka rumahiya kung nagsasuffer ka bilang Christian, but let him glorify God in this matter. Luwalhatin mo ang Diyos doon sa suffering na dinadanas mo. Anong suffering? Magsasuffer ka as Christian, di lang sa pagsubok, kundi dahil sa kapwa Kristiyano mo. Magsasuffer ka. And who are they? Magsasuffer ka sa immature husband mo. Sa immature son and daughter mo. Sa immature na wife mo. At sino mang Kristiyano na hindi maganda ugali, sinasaktan damdamin mo at toxic para sa'yo. Yan. Ang tendency para sa atin, you want to avoid them or her. I-isolate mo yung sarili mo, ibukod mo sila. Why? You don't want to be a vicarious or vicarious gift for him or her. Ayaw mo maging ganon. Ayaw mo na magtiis, ayaw mo magtiyaga. Sawa ka na, umunawa. Ang tendency, sumuko ka. Ayaw mo na. Di kita masisisi. Kaya lang, always remember, brothers and sisters, si Jesus Christ is a vicarious gift of God for us. Siya ang pumalit. Imbis na tayo, siya ang pumalit. And the ultimate goal of Christ for us is to be like Him. Yun ang pinaka-goal ng Lord, maging katulad natin siya. 2 Corinthians 3:18, ano sabi ka noon? But we all with unveiled face, beholding us in a mirror of the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Maging katulad ng Lord. Ephesians 4:13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man,
to the measure of the stature of the fullness of Christ. Makita yung fullness of Christ sa atin. In what manner? In power? Yes. Authority over the devil? Yes. But most of all, to be like Him in what manner? To stand as a vicarious gift to those people na kasama po natin na hindi maganda ugali. Immature Christians, sinasaktan ng dami mo, nakakatisod sa'yo. Diyan, hinahanap ng Lord sa atin yung vicarious gift na yun. Maging ganun po tayo na handang mag-substitute ka sa Kanya para magtiyaga, magtiis, unawain, hanggang sa mawin mo yung taong yon. Yan po hinahanap na gift ng ating Lord. Walang masama magbigay kayo ng relos, magbigay kayo, walang masama. Pero pinaka-the best na bigay mo ay pagtiisan mo yung mahal mo sa buhay. Pagtiisan mo yung mga taong nananakit sa'yo. Alam nyo kasi sa world kasi nakikita ko pati sa TikTok sinasabi, mga taong layuan ninyo, yan, mga toxic, layuan nyo, yung mga ganyan, layuan nyo, yung ganito, layuan nyo, puro layuan nyo sa kanila. Sa Diyos, hindi. Sa Diyos, tiyagain mo, tiisin mo, tiyagain mo, tiisin mo, tiyagain mo, tiisin mo. Ganyan po sa Lord. That's why Paul gave the real definition of love. The real definition of love is in 1 Corinthians 13:78. Bears all things. Love believes all things. Love hopes all things. And love endures all things. Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. In other words, for Paul, love means you're willing to become a vicarious gift for Christ. Ikaw ang kapalit ng Lord. Substitute ka sa Lord to fulfill His undone work for Christians as man working in us. Yun ang gusto ng Lord. Tayo tatayong bilang Kristo para pagtiyagaan natin yung mga dapat natin pagtiyagaan. Pagtiisan natin yung dapat natin pagtiisan. Yun ang pinaka-the best na regalo na maibibigay natin sa ganung klase ng mga tao po. Magtiyaga, magtiis, umunawa, hanggang sa mawin natin po yung tao. Yan ang ayaw nilang teaching. Ayaw nila niyan, yung magtsatsaga, magtitiis, magano. Pagkaganyan, layo, ayoko dyan. Huwag na kang iba, meron ng iba matino dyan, huwag na iba maayos. Pati nga sa asawa, walay na lang tayo, huwag tayo iba. Ganun Hindi po ganun sa Lord. Ang Christianity po, kaya sinabi ni Peter, mag-suffer ka bilang Christian. Isa yan sa matindi natin suffering. Tanggapin mo yung taong hindi katanggap-tanggap. Ano mo sabihin nun? Imbis na tatanggap ka ng regalo, relos, diamond ring, kung ang gaganda, yan ang tatanggapin mo sa Lord. Yung mga I'm sure, pinadala ng Lord sa iyo yan para tignan kung handa ka magbigay ng vicarious gift dyan sa taong yan na kaya mong tiisin hanggang sa magbago siya, hanggang sa maging maayos siya. At sana naman po, makinig po kayong lahat. Doon sa mga pinagtitiisan, makinig naman po kayo. Alam nyo naman yan, pinagtitiisan kayo Huwag nyo namang abusuhin. Huwag naman po, huwag nyo abusuhin po. Sapagkat meron din sinabi po si St. Paul sa 1 Corinthians, pag hindi na magbabago yan, balato mo na kay Satanas yan. O meron din ganon. Meron din pong ganon. Kaya huwag din po natin abusuhin po, naunawan po natin. Ikaw tinitiis ka dahil gusto niya magbago ka. Kanya sa atin bilang ganti, gusto natin magbago talaga. And basically, ganun talaga nararamdaman natin dapat. Katulad tayo, di ba sinasabi natin sa Lord, ako sinasabi ko sa Lord, Lord, salamat po. Hanggang ngayon pinagtitiisan mo ko, hanggang ngayon pinagtsatsagaan mo ko. Salamat po. Nahihiya ako. Di ba sabi ka ni BBM, mahiya naman kayo. Yun. Ang tagal ka ng pinagtitiisan, mahiya ka naman. Ang tagal ka ng pinagtsatsagaan, mahiya ka naman. Ang tagal ka na inuunawa, mahiya ka naman. Totoo naman talaga. Mahiya ka naman at maawa ka naman. Alas mamatay-matay na yung asawa mo, dahil pagtitiis sa'yo, maawa ka naman. Magbago ka na. Naunawaan
regaluhan po natin. Ganon din sa ating mga workers. Yung mga leaders natin. Halos makunan na sa konsumisyon. Eh sana naman magbago ka naman, worker. Magbago naman tayo, sumunod naman tayo. Hindi ba maganda pagka nagpe-pray ka naman, sabi mo, Lord, make me a blessing, Lord. Make me a blessing, not give me a blessing, but make me a blessing. Gawin mo ko regalo, Lord. Gawin mo ko regalo. Ayun. Ano mo sabihin nun? Pag pinagtitiisan ka, ikaw ang nireregaluhan. Nakuha niyo ba? Pag ikaw ang nagtitiis, ikaw ang nagreregalo. Ano pipiliin nyo ngayon? Siyempre, wala. Ayun nyo, pero isang bagay lang sabihin ko sa inyo. Bilang Kristiyano, yan po ang buhay po natin. Nandun ang pagtitiis. Dahil sinabi ng Lord, Matthew 24 verse 13, ang makatiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Pero alam niyo, napakaganda po nung pinagtitiisan mo isang tao. Napakaganda po nung pinagtsatsagaan mo isang tao. You know why? Yun po yung giving na nagbibigay ng kagalakan sa'yo. Kung tunay yung ginagawa mo, magbibigay kagalakan sa'yo. Tsaka nagkakaroon ka ng fulfillment. Nagkakaroon ka ng accomplishment sa buhay. In the spiritual aspect, nagkakaroon ka ng accomplishment. Lalo pag nakikita mo yung nagbabago yung tao, nagkakaroon ka ng accomplishment. Grabe, hindi ako nagtyaga rito, hindi magbabago. Ito, salamat po Lord. Alam ko, tinulungan mo ko kanya. Ganun. Ang ganda ng pakiramdam mo pag nakita mo na nagbabago na yung tao. At yun po yung compensation na maibibigay naman po ng mga pinagtitiisan. Kanya doon sa mga pinagtitiisan, bigyan nyo naman ng bonus yung mga nagtitiisan nyo itong Paskong ito. Pakita nyo naman, nagbabago na tayo. Pag nakita na ko, tuwan-tuwa yan, maniwala kayo sa akin, tuwan-tuwa po yan, baga ganon. At honestly speaking, doon po nakikita. Hindi lang doon, pero malamang doon sa, kung percentage ang pag-uusapan, 80% doon nakikita ang pagiging katulad mo ni Kristo. Pag marunong kang magtiis, hindi magtiis sa problema, sa sarili mo, hindi. Magtiis sa kapwa mo. Magtiis sa ibang tao. Magtiis sa kapatiran. Yan ang iniintay ng ating Lord na hindi mo magagawa unless nandando yung vicarious gift na ibig sabihin, ikaw ang papalit bilang si Jesus Christ na nagkatawan tao pero nasa siya at ikaw ngayon ang kumakatawan para magtiis para dun sa taong pinagtitiisan mo at pinagtsatsagaan mo. At isang araw magugulat ka, yung pagbabago niya ng pinaka-reward mo sa ating Panginoon po. Pag nagbago na ang taong yan. You know why? Kanya minsan din nagbabago. May nagtitiis ka naman eh. Paano ko magtiis? May reklamo. Amang ititiis ka, nagre-reklamo. Pambirado lang kailan ko pagtitiisan to. Minsan ganun may naisip. Wag ganun po. Hindi po ganun yun. Sana ang prayer natin sa kanila, Lord, sana itong ginagawa kong ito, na alam ko ikaw naman din ang gumagawa, magbunga ng maganda sa Kanya. Sana makita po niya, Panginoon. At dapat naman po doon sa mga pinagtitiisan, nakikita ninyo yung ginagawa sa atin nung nagtitiis sa atin po. Yun po yung loving one another. Serving one another. Yan sinasabi ni Saint Paul. Now, sigurado naman po magagawa natin eh. Philippians 2:13, ano sinabi ganoon? For it is God, not you, but God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Ang Diyos naman po ang gagawa nito eh. Alam niyo, the best example, si Moses. Hebrew 11:24-26. By faith, Moses, when he became of age, refused. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Alam niyo kung anong tinanggihan niya? Kayamanan. Alam niyo tinanggihan niya? Position. Alam niyo tinanggihan niya? Trono. Alam niyo ang tinanggihan niya? Yung pagiging emperor, yung pagiging hari doon sa Egypt. Yun ang tinanggihan niya. Why? Choosing rather to suffer. He chose to suffer. Affliction with the people of God. Mas pinili niya maghirap doon sa mga tao ng Diyos. At yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung asawa mo, yung anak mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kapatiran mo, mga tao ng Diyos yan.
Na pinili ni Moses na mag-suffer with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Kaysa mag-enjoy siya sa buhay, mas pinili niya mag-suffer. Alang-alang doon sa mga taong yon. Yun ang vicarious giving na ginawa ni Moses. Esteeming the reproach of Christ. Pumasok si Christ diyan. Imagine, Old Testament. Esteeming the reproach of Christ, greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Bakit pumasok si Christ diyan? Ang isang reason, not only the reason, but one of the reasons, binanggit ang Christ diyan dahil si Moses po lilitaw na parang si Christ. Na tayo inilabas sa world, niligtas tayo, tapos ginagait tayo ng Lord, nagtitiis ang Lord sa atin. Yun din ang ginawa ni Moses. Nang lumabas sa Egypt ito mga Israeli ng atitigas ng ulo po, siya po mismo ang nag-guide sa kanila. Grabing konsumisyon ni Moses. Halos bumigay na nga siya, pero hindi niya tinigilan po. Sa katunayan, nung magkasala itong mga Israelita, ano sinabi niya? Exodus 32:32. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, pag hindi mo sila pinatawad, Lord, yung lahat ng pag hindi pinatawad, yung matitigas ang ulo niya, yung mga sakit ng ulo, yung mga toxic na yan, pag hindi mo pinatawad yan, I pray, panalangin ko, burahin mo na rin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Imagine that. Ibig sabihin, di bali, ma-imperno ko. Iwag lang itong mga taong to, maligtas lang itong mga taong ito. Pinapalit niya yung sarili niya doon sa mga taong matitigas ang ulo. Yun ang love. Yun ang giving. Yun ang vicarious giving na tinatawag. Handa ka ipalit ang sarili mo. Handa ka mag-sacrifice. Alang-alang doon sa sinasabi mong mahal mo sa buhay. Kay David po. Si David in the book of 2 Samuel chapter 24. Nung pinarusahan po itong mga Israelites, pinarusahan sila dahil si David po, binilang niya yung mga tao na hindi dapat bilangin po. Nagpadala ng salot ang Lord. Sa one day, 70,000 na mga Israelites pinatay ng Lord dahil doon sa salot na yun. Alam mo sinabi ni David, Panginoon, wag na po sila. Ako na lang at aking pamilya ang patayin ninyo. Wag lang itong mga taong ito. Handa siyang isacrifice yung buhay niya alang-alang doon sa mga taong nasa ilalim niya. At maging si Jonathan. Jonathan, anak po ng King Saul. Nung magalit si King Saul kay David po, hinahanting niya talaga. Si Jonathan, pinagtatakpan niya. Si Jonathan, dinidepensahan siya. Kinakalang niya yung sarili niya para hindi lang makita si David, para hindi mahuli si David, para hindi mapatay si David. Ganun ang ginawa niya sa sarili niyang ama. Para lang ipagtanggol itong si David po. Sinalang niya yung sarili niya. Alang-alang sa kanyang mahal sa buhay. At yun po, ang tunay na pagbibigay pagdating ng Christmas. Anong kwenta nung binibigay mo sa asawa mo? Sing-sing, relos, Rolex pa ang bigay mo. Binigay mo ng terno, maganda, damit, sapatos. Binigay mo ng alahas, lahat maganda. Eh, hindi mo naman kayang pagtiisan. Wala lahat yung giving mo. Bali, wala lahat ang giving mo. Sana pag nagbigay ka sa Christmas, handa ka rin magbigay ng iyong pagtitiis, pangunawa, pagtitiyaga diyan sa taong mahal mo na binibigyan mo ng regalo. Yun po ang tunay na pagbibigay pag Christmas. And how I wish na sana po lahat tayo nandito po, gawin po natin at doon yung makukuha ang tunay na kagalakan sa ating puso. Alam ko marami sa inyo, tinugon kayo ng Lord ngayon sa araw na ito. Pati kayo nanonood sa television. Halos isuka mo na yan, taong yan. Alam ko, halos isuka mo na. Kung maaari lang iduwal mo na talaga yan. Pero kaya lang wala kang magawa. Pero hindi pala dapat ganon. Ang dapat, mentras pala kasuklab, yung kasuka. Eh lalo mo dapat pala siyang lapitan siya, lalo mo siyang dapat mahalin, lalo mo siyang dapat unawain. Yung pala ang Christianity. At yung pala ang tunay na giving pagdating ng Pasko. Substitute ka kay Jesus Christ pagdating sa pagtitiis at pagtsatsaga. At alam ko, kaya niyong gawin yan. By the power of the Holy Spirit, magagawa po natin ang lahat ng yan. Shall we all stand please? Tumayo po tayong lahat.
Choir, please, awit tayo. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. Let's join our hands, please. By the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Praise the Lord. Isa pong maganda umaga po sa lahat po ng ating mga bisita. Maraming salamat po sa inyo pong pagdalo sa ating pong church, Jesus Christ, to God be the glory. Kami po ay nagagalak na kayo nakarating. Salamat din po sa mga nag-imbita sa inyo. Hindi po aksidente nandito kayo. Inadya po ito ng Panginoon. Napakaganda po ng topic ngayon. Dahil sa vicarious gift po. Ibig sabihin po talagang sinubstitute ng Lord ang kanyang sarili para magkaroon po tayong kaligtasan. Kanino nyo pa po ito naririnig? Hindi ko na nga po ito sasabihin, but this is the opening verse ko sana. But for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Jesus, mga kapatid, will have everlasting life. So ang tanong po, ano po ba ang dapat paniwalaan natin? Kasi kilala naman natin si Jesus Christ, di ba? Pero whoever believes in Jesus. So what about Jesus na kailangan po natin paniwalaan? That would be the answer is the gospel about Jesus. In the gospel of Jesus. At ang gospel po niya, makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang sabi po dito, this gospel which I preach to you, sabi po ni Apostle Paul, that you receive, tinanggap, and dandalain ko na ito din po ay buong puso din po natin tanggapin, and that in which you stand at ating pong paninindigan, mga kapatid, by which you are saved. Ibig sabihin, ang gospel po ay nagliligtas or nakakaligtas if we hold fast to the gospel. At ano po yung gospel? Number 1 po, na namatay po ang ating Panginoon. At siya po ay inilibing. At ikatlong araw siya po ay nabuhay. Yan lang po ang gospel. And I'm so sure, alam natin yun. Alam natin siya. However, ang gospel po ng Panginoong Yesus ay hindi po nagtatapos sa kaalaman lamang. Kailangan po ito po ay mangyari sa atin. Pero ang tanong po, paano naman mangyari sa akin yung gospel na namatay si Kristo, inilibing si Kristo, at nabuhay si Kristo? Ay, ito po ay inihayag po
the Apostle Peter naman po. Kung babasahin po natin sa Acts chapter 2, verse 38, ang sabi po ni Peter dito, repent sa lahat po ng mga tao na nabagabag dahil sila po, nakaramdam sila na sila ay nagkaroon ng kasalanan sa Panginoong Hesus. Repent, ang sabi po ng Acts 2:38, be baptized in the name of Jesus Christ upang sa ikapagpapatawad ng kasalanan, at ikatlo, receive the Holy Spirit. So, anong kinalaman ng repent and baptism and receiving of the Holy Spirit sa gospel? Napakalinaw po mga kapatid, sapagkat pag tayo po ay nagre-repent, tinatalikuran na ating mga kasalanan. Ani mo mga kapatid, pinapatay natin ang mga kasalanan sa ating buhay. Yan po ay katumbas ang pagkamatay ni Kristo. Yan ang una. Kaya mahalaga po mga kapatid sa gospel ang repentance. At pag sinabi pong repentance, ay wala na po muling pagbalik sa anuman kasalanan na isip natin ngayon, na kung natrap tayo sa kung anuman, kailangan po natin ipagsisi. Ikalawa po, kailangan po ang bawat tao ay bautismo at ilubog po sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi po to sa pangalan ng isang pastor o sa pangalan nitong church. Si Jesus Christ na nagbigay ng kanyang vicarious gift, ng kanyang buhay, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na kasiyasiya. At sabihin na natin mga kapatid, pagdating po sa kalangitan ay magkaroon po tayo ng mga reunion sa ating mga loved ones. Yan po ang binigay ng ating Panginoon. Not eternal damnation, but eternal life. Pero obligado po ng isang tao ay mahugasan sa kasalanan sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. At pangatlo, pinaka-exciting sa lahat, ay tatanggapin po ang Holy Spirit, which is also the Spirit of Jesus Christ, the Holy Ghost na binuhos po on the day of Pentecost. Ang Holy Spirit po ang tutulong sa atin upang di na tayo muling tumalikod at bumalik sa dati nating buhay. Kailangan po natin yung regalo ng Holy Spirit. Yan po ang gospel. At yan po ay, mga kaibigan namin nandito, ay nangyayari at mangyayari pang muli sa lahat po ng maniniwala kay Jesus Christ. Kaya po ang paniniwala ay hindi po nagtatapos sa pagpunta natin dito. Hindi nagtatapos sa pagrepent natin, kundi kailangan po ng paghuhugas ng kasalanan sa pangalan ni Jesus Christ at pagtanggap po ng Holy Spirit upang tayo makapamuhay na may kabanalan. So sa oras na ito, mangyari lang po, iyuko po natin ang ating mga ulo. Inaanyayahan ko po kayo na isuko ano man po ang pinaiisip sa atin ng Panginoon na anumang kasalanan na bago po tayo pumasok ngayon dito. Pagsisihan po ang anumang kasalanan. Sa isip ba ito? Sa puso ba ito? Ginagawa man ito? Sa bahay ba ito nangyayari? Sa opisina ba ito? Eskwelahan ba ito? Sa komunidad? Kasalanan sa Diyos? Sa kapwa-tao, kasalanan sa sarili. Inaayahan kita kapatid na magsuko ng mga bagay na ito sapagkat ito ay pagpapakitang naniniwala tayo kay Jesus Christ na tayo nagre-repent. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, tinataas ko po sa iyo, Panginoon, na aming mga kaibigan nandito na buong pusong tumanggap po sa inyo. Nakikita mo ang kanilang kondisyon, ang kanilang kalagayan. Lord, ganun din kami dati. Wala kaming magawa sa sitwasyon namin. Pero nung dumating ka sa buhay namin, Panginoon, ikaw nga ng milagro. Kilalagan mo kami sa lahat ng tanikala ng aming buhay. Kami, Panginoon, ay inangat mo sa lahat ng pagkakasadlak namin sa karumihan. Inangat mo kami at hinugot mo kami, Panginoon, mula sa dilim ng buhay. Iniligay mo po kami sa liwanag dahil lamang po yan sa vicarious gift na ginawa mo on the cross of Calvary. Tinataas po namin, Panginoon, sa iyo lahat po na nandito ngayon sa harap. Patuloy mo, Panginoon Diyos. Papasukin ka, Panginoon, sa kanilang mga puso. Hayaan mo, Lord, na ikaw ay tanggapin po nila ng buong buo. Buong buo, Panginoon. Buong buo. Mga kaibigan na nandito, sumunod po tayo sa panalangin na ito. Panalangin ang pag-confess ng pagtanggap kay Jesus. Panginoong Jesus, sa umagang ito, narinig ko ang iyong mga salita. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Handa akong tumalikod sa lahat ng mga ito. Ako po ay naniniwala na ikaw ay namatay. Ikaw ay nilibing
At ikaw ay nabuhay na magmuli. At ikaw ay nabuhay. Panginoon, Panginoon, mangyari nawa sa akin mangyari nawa ang lahat ng ito. ang lahat ng ito. Tanggapin mo po ako Tanggapin niyo po ako bilang isa sa iyong mga anak. bilang isa sa inyong mga. Tanggapin ko, Panginoon, Tanggapin ko, Panginoon, ang kapatawaran ng aking kasalanan. ang kapatawaran ng aking. Tanggapin ko ang banal na Espiritu Santo Tanggapin ko ang banal na Espiritu Santo upang makapamuhay upang makapamuhay ang may katwiran. ng may katwiran. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Naniniwala ako Naniniwala ako na ang pagbautismo sa akin sa tubig sa ngalan mo na ang pagbautismo sa akin sa tubig sa ngalan mo ay maghuhugas ng aking kasalanan. ay maghuhugas ng aking kasalanan. Mula ngayon, Mula ngayon, Heso Kristo, Heso Kristo, aking Panginoon, aking Panginoon, ikaw ang Diyos ko, ikaw ang Diyos ko, ikaw ang magmaneho ikaw ang magmaneho ng aking pong buhay. ng aking pong buhay. Bigay ko po sa inyo at alay Bigay ko po sa inyo ang aking puso. ang aking puso. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at lahat po namin mga kaibigan. Meron po tayong makikitang flag po na kulay green. Kung maaari lamang po, pandalian lamang po tayong sumunod upang mas maipaliwanag po sa atin ang maikli po explanation ngayon dito. Sunod lang tayo, sandali lang po yan, 10 to 15 minutes. Maiintay rin po kayo ng mga nag-intay sa inyo sapagkat di pa po tapos ang ating service. Nandito pa rin po kami. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, thank you so much. Thank you, Lord. God is good. God is good. Blessed be the name of the Lord. Kaya sa oras po ito, tinatawagan ko na po ang ating mahal na Pastor Norma Santos para po sa ating panghuling offertory and announcement. God bless you po and to God be the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Res, sa mensahe ng kaligtasan at sa pasasalamat sa lahat po ng mga taong tumulong po sa ating project. Napakabuti po ng ating Diyos. Bawat isa sa inyo po ay ginto sa harapan ng Panginoon. Kumikinang po yan. Bakit? Gustong-gusto ni Lord na tayo po ay magdala ng soul sa kanyang harapan. Kasi bakit? Malapit na malapit na malapit na ang kanyang pagbabalik. Amen? Kasi ganyan po yan. Ang sabi niya, hindi pa ninyo natatapos puntahan ang mga lugar, nandyan na siya. Hindi natin alam kasi susugin natin yan eh. Mayaman, mahirap, dadalhin natin sa church. Kaya kailangan tayo ng maraming manpower. Kailangan po natin yan. Hindi po natin kayang gawin yan pagka wala pong tutulong sa atin. Alright po ang ating offertory, Psalms 27 verses 4 to 5. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. For the time of trouble He shall hide me in His pavilion, in the secret place of His tabernacle He shall hide me, He shall set me high upon a rock. So gustong-gusto po ng mga anak ng Diyos na laging pupunta sa gawain sa tabernacle sapagkat sa Kanya talagang napakaganda. Mag-i-inquire siya sa Lord. At isa sa ating natututunan kapag tayo nag-i-inquire sa Lord na tayo po ay marunong magbigay sa ating Diyos. Di po ba? Sa pagbibigay po natin, tandaan natin kung minsan kahit nagbibigay tayo, dumarating pa rin sa atin ang mga pagsubok, mga trials, katulad ng binasa natin. Pero ang sabi po, tapat ang Diyos na nangako. Kapag dumaraan ka sa mga ganyang apoy ng pagsubok, laging handa si Lord na tumulong. Tumawag ka lang. Dahil hindi niya kalilimutan kahit 5 centimos na itinulong mo
sa gawain ng Panginoon. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And don't miss our Salu-Salubong, which is our last Sunday service for this year, happening on December 28, Sunday, 9 a.m., also here at Cuneta Astrodome. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang maging vicarious gift ka? Okay, so, hindi na mahalaga yung mga material things. Yung talaga mapagtiisan mo lang siya at maunawaan mo siya. Sapat-sapat na yan sa harapan ng Lord. Bakit? Kapayapaan ang family kapag ka meron palagi nagbibigay ng vicarious gift. Yuko natin ang ating mga ulo. Let's pray. O dakilang Ama, tunay nga po na medyo matigas ang turo mo sa amin ngayon. Dahil ang maging vicarious gift ay hindi po ordinaryong bagay. Tulungan mo kami, Lord, na makasunod sa iyong dakilang kalooban. At lagi mo kaming puspusin ng Espiritu Santo upang maging ganito kami. Sa Pasko na to, Lord, tulungan mo na makalimutan namin ang mga bagay na masamang ginawa ng aming kapwa. Tulungan mo na mapatawad namin sila sa aming puso't kaisipan upang kami ay maging vicarious gift sa inyong harapan at sa mga kapatid namin, sa mga mahal namin sa buhay. Pagpalain mo mga kaisipan ng iyong mga anak, huwag mo pabayaan na madisibito ng kaaway. Sapagat alam namin na ang nakasaad sa Biblia, even the chosen one shall be deceived. Huwag mo pabayaan pumasok ang mga deception sa isip, bagkos puspusin mo ng mga salita ng Diyos ang isip, mga tamang word of God para panlaban sa gawa ng kaaway. Ang physical, Lord, pakaingatan mo, huwag mong pahintulot, Lord, sa mga deadly diseases. At kung meron may mga sakit dito sa iyong mga anak, dalangin namin ang miracles, ang wonders mo, ipadala mo, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Ang mga anak mo, ipagalingin mo sa kanilang karamdaman. Ibsan mo, Panginoon, ang paghihirap ng iyong mga anak. Alisin mo ang mga pain ng iyong mga anak, Lord God. Ganon din po sa pananalapi, Lord. Hindi ka madamot, hindi ka sinungaling, para hindi mo ibuhos ang masaganang pagpapala sa inyong mga anak. Lord, pagpalain mo mga anak mo nang sa ganong patuloy na dumaloy ang papapala sa iglesia na to sapagkat sa aming puso't kaisipan, handang-handa naming sumunod o sundin ang iyong dakilang kalooban na humayo kami at gawin naming alagad ang lahat ng mga tao sa bansang Pilipinas o maging sa buong mundo. Maraming salamat. Tinataas din namin, Lord, ang kalikasan. Huwag mong pabayaan, Lord, na lumindol ng malakas o bumagyo ng malakas o magkaroon ng mga terorista dito o magkaroon ng giyera o magkaroon ng pestilences, Lord, in Jesus' name. Ito naman ang utos mo sa amin, Lord, na manalangin kayo, huwag kayong pahintulot sa mabibigat na pagsubok. Kaya palagi namin itong inuulit-ulit sa inyo, Lord, dahil alam namin kung gaano kahina ang bansa namin. Tayo mo bansa namin, bigyan mo kami ng matibay, strong leaders, mga matatalino, mapagmahal sa bansa, mapagmahal sa mga mamamayan. Lord God, tinitiwala po namin ang mga sarili sa inyo. Ingatan mo po kami. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details.
To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Salubungin natin ang bagong taon ng may pag-asa, pag-ibig, at ligayang nagmumula sa Diyos. We invite you to our on-site worship service sa Lusalubong 2026 on December 28, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Please bring a deflated balloon and a pentel pen for our activity. Let's have a blast as we goodbye to 2025 and hello to 2026. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It is the perfect place to hold your 1FC meetups, quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay updated with the church's discipleship program, be inspired by the stories of transformation, and be encouraged to join the happy community of 1FC. Scan the QR code to visit the One Following Christ page or visit us at facebook.com/1FC Discipleship. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday.